Magandang araw mga kapuso, episode 26 na tayo ng Stolen Life araw ng Lunes. Nasa loob ng restroom itong si Lucy, kailangan niyang ayusan ng kanyang sarili at kinakausap niya ang kanyang sarili. Sabi niya sa isipan niya, kailangan niya rin itong gawin sa sarili niya para makapag-disguise. Dahil habang nasa loob siya ng katauhan nito ni Para, lalo siya mapapahamak. Dahil talagang kapahamakan ng hatid ni Para sa buhay niya. Kaya nagsuot siya ng wig para hindi siya ma-recognize agad ng mga tao, lalo na ng mga pulis. Samantala, inihain agad ni Para yung pagkain o yung almusal ni Cheska. Sabi naman ni Cheska, "Mami, hindi mo pa po niluluto yung pinapaluto ko sa yung egg. Di ba sabi ko po sa'yo yung Benedict na style ng luto?" Sabi naman ni Para, "Nako, Cheska, kainin mo na lang yung kolon nakahain dyan." Sagit lang, may tumatawag. Yung pala si Joyce. Sabi ni Joyce, "Bro, nilooban yung bahay natin, hindi mo ba alam? May mga pulis na dito para mag-search at gumawa ng investigasyon. Ang nakapagtaka, alam nila yung padlock natin. Biglang nakapasok, hindi naman ng gulo sa loob ng bahay eh. At meron siyang kinuha. Meron siyang kinuhang pera sa loob ng taguan natin. Tapos noon, inalugog pa niya yung damitan mo at kinuha yung mga ilan sa mga damit mo. May nawawala." Sabi naman ni Para, "Okay lang yan, Joyce. Wala naman masyadong nawawala." "Sigurado ka?" Kaso nakakapagtaka, paano niya nalaman yung passcode ng bahay natin? Maaring kumuha siya ng susi. "Bro, passcode ang gamit natin, di ba? Ano ba pinagsasabi mo?" Sabi naman ni Para, "Nako, kono na mga pinagsasabi ko. Gawa kasi ng ang dami na nangyari, nai-stress na ako." "Okay, passcode nga pala ang gamit natin. Hayaan mo na lang." Sabi naman ni Joyce, "So sige bro, ako na bahala dito Sige, update na lang kita mamaya." Ngayon, nakapasok na nga tong si Darius sa trabaho. Kinausap siya yung gwardiya na good morning. Sabi naman ni Darius, "Nandiyan na po ba si Foreman?" "Opo sir, pasok na po kayo sa loob." Ngayon, lumapit itong si Lucy. Nasa katauhan na ni Para. Sabi niya, "Sir, pwede po ba kay Sir Darius Rigor?" "Sino po sila?" "Ako po si Joyce. May kailangan lang po akong sabihin sa kanya." "May appointment po ba kayo, ma'am?" Wala po pero ako po yung matalik na kaibigan ng asawa niya." So ito na. Sabi naman ni Cheska, "Mami, ba't mo po ako sinisigawan? Kapag hindi ko po naubos yung pagkain ko, hindi mo naman po ako pinapagalitan. Alam mo, Cheska, masyado ka nang spoiled Alam mo, wag ka na mag-inarte. Ang laki-laki mo na. Hindi ka na kailangan pang subuan ng pagkain. At saka kung ayaw mo nang ubusin yung pagkain, iwan mo na lang, okay?" Umalis na yung bata at nagtatampo. Nagtataka yung bata bakit ganun yung asal ng nanay niya. Samantala, inireport na agad ng gwardiya kay Darius na nandiyan nga si Joyce sa labas. Sabi naman ni Darius, Oo, si Joyce. Kaibigan nga siya ng asawa ko. Matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. O sige, pupuntahan ko na siya." Ngayon, biglang tumawag si para ibalita nga kay Darius or magpaalam na pupuntahan niya yung Bloom na Bloom Garden business nila ni Joyce kasi nga nilooban ng isang di kilalang tao. Sabi naman ni Darius, imposible, pupuntahan mo si Joyce, nandito siya sa labas ng kumpanya. Kakatagpuin nga niya ako. Napaka-imposible naman. Sabi naman ni Para, "Huwag mong katagpuin, tumawag ka ng mga pulis, panigurado si Para yan. Napapanggap lang siya na si Joyce. Kasi kausap ko dito si Joyce, katatawag lang niya. Nilooban daw kami, kaya kinakailangan ko siyang puntahan ngayon para malaman ko kung anong ganap doon. Sige na lab, tumawag ka na ng pulis." Ngayon, sabi ni Darius, sabi sa gwardiya, "Pakipuntahan na nga itong si Para at huwag pakakawalan." Ngayon, sabi naman ni Para, "Sir, kamusta na po?" "Walang niya ka? Criminal ka pala, ikaw pala pumatay sa kapatid ni Sir. Hindi ka makakawala." "Sir, wala po akong kasalanan. Talagan niyo po ako. Hindi po ako mamamatay tao." Ngayon, tumatawag na ng pulis itong si Darius. Inireport na nga sa mga pulisya na nasa loob ng kumpanya niya itong si Para. Ngayon, biglang dumating isang lalaki na Good Samaritan. Akala niya hinaharas ng gwardiya yung isang babae, si Para. "Uy, talagang may babae, huwag mong gawin yan." Nakapagsuntukan. Kawawa yung gwardiya, bubog sarado. Nakakatawa yung eksena to Nabubog yung gwardiya, nagtatrabaho lang naman ng marangal. Na-misinterpret ng lalaki. Ngayon, biglang napasugod yung gwardiya at nireport nga kay Darius na nakatakas nga yung babae. Sabi ni Darius, "Anong nangyari sa'yo? Napaaway ka?" So naloko na. Nakatakas na nga tong si Para. At sa pagkakataong ito, umiiyak siya. Dahil nga talaga na-depress na siya di ba? Nabigo siyang katagpuin si Darius.
ito na sana yung pagkakataon na makausap niya mismo yung asawa niya at meron siyang sasabihin na importante para maalala siya, matukoy na siya nga si Lucy, di ba? Kaso nabigo siya dahil nga si Para. Ngayon, dahil nga sa paglalakad niya, hindi niya napansin na merong siyang nakasalubong na van at nasagasaan siya, nawalan siya ng malay. Ngayon, pagkagising niya, nasa loob na siya ng kwarto ng bahay ng mag-asawa. Sabi nung lalaki, nandahil sa'yo kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Ano ba kasi ginagawa mo? Ba't di ka lumilingon sa nilalakaran mo? Sabi nung babae, pasensya ka na miss ha. Kung maaari lang sana, wag mo na sana isumbong sa pulis itong asawa ko. Wala naman kasi kaming pera para maidala ka sa ospital, kaya pinagpahinga ka na lang namin sa bahay. Sabi naman ni Lucy na nasa katawan nga ni Para, huwag po kayo mag-alala, wala po akong balak na magsumbong. Sige po, alis na po ako. O teka lang, umupo ka muna, magpahinga ka muna. Huwag mong biglain ang katawan mo kasi kagagaling mo lamang sa aksidente. Panigurado masasakit pa yung mga katawan mo. Sige po. Ngayon, pinuntahan na nga ni Joyce itong si Para sa bahay or si Lucy. Yan, para nga i-report na nakita niya or meron siyang kopya ng CCTV footage na meron isang babae nakatalokbong ng cap at jacket ang biglang pumasok sa kanilang bahay. Walang ano-ano yung biglang pumasok. Alam na alam niya yung passcode. Kaya napaka-imposible, di ba? Dalawa lang naman sila nakakaalam nun. Syempre, nagdahilan na si Para, sabi niya, walang iba kundi si Para yan. Talaga bro, paano niya nalaman yung drawer mo, yung lagay mo ng mga damit at kumuha pa ng pera, yung locker natin, at paano niya nabuksan yung passcode? Nako, tinatanong pa ba yan, Joyce? Wala na, imposible kay Para ngayon. Nakapatay na nga siya ng tao kaya kriminal na siya. Kaya kayang-kaya na rin niya mag-akit bahay. Wala na, imposible dun. Kaya kailangan talaga mahuli na yung si Para. Sabi naman ni Darius, Joyce, kailangan ninyong palitan ang padlock ng bahay ninyo dahil panigurado, babalikan kayo niya ni Para. Ngayon sabi naman ng gwardya, Aling Bering, ikaw na naman, sabi ni Aling Bering, sawang-sawa yarn? Kasi naman sa akin, Aling Bering, nakakapagtaka lang. Bakit kasi kayo na ang maghahatid kay Cheska sa eskwelahan samantalang dati-rati si Ma'am Lucy? Saka hindi yung papayag na kung sino ang hahatid at susundo sa anak niya. Yun na nakakapagtaka kagabi nga lang, nasigawan niya at napagsabihan si Cheska. Samantalang hindi nga niya kayang sigawan yung anak niya. Mahal na mahal niya ang anak niya. Oo nga, Aling Bering dito pa naman sa pamamahay, mahinahon kung magsalita si Ma'am Lucy, lalo-lalo na sa anak niya. Sabi naman ni Aling Bering, kaya nga 'di ba nakakapagtaka? Sabi ng gwardiya, hindi ko kaya stress si Ma'am Lucy kasi po nandito po si Ma'am Joy sa bahay. Na-report po yung nangyari po doon sa business nila na nanakawan daw po. Baka ganun nga. Kaya nga po baka po stress. Ngayon, etong lalaki si Rowel, yung nakapulot nga kay Para, kinukunan siya ng video, nahuli siya ng misis niya. Oy Rowel, ano yung ginagawa mo? Baka meron kang ginagawang kalokohan ha, mababatuhan kita, sabi ni Rowel. Sira ka ba? Kanino ko pa tinitingnan ang mukha niyang babaeng yan? Tingnan mo, ikumpara mo yung mukha niya saka dito sa social media, may patong pala sa ulo yung babaeng yan sabi nung babae yung misis, naku, kriminal pala yung babae niya, huwag ka maingay. Dito tayo mag-usap. Alam mo, yung babaeng yan ang sasagot sa kahirapan natin, sa problema natin sa pera. Pwede natin siyang isumbong sa mga pulis para mabiyayaan tayo ng reward. 300,000 na nakapatong sa ulo niya, no? Ngayon narinig siya ni Lucy na nasa katawan nga ni Para, kaya naghahanda na siya para makatakas. Ngayon sa pagkakataong ito, meron daladalang wine itong si Para na nasa katawan nga ni Lucy. At syempre napo na siya ni Darius. Sabi ni Darius, parang may kakaiba sa'yo. Anong ginagawa mo? Sabi naman ni Para, wala lang, trip ko lang. Bakit? Masama ba? Huwag mo nang pasinin yun, basta inumin mo na to. Sabi niya, binigay niya kay Darius yung wine. Ngayon, halikan niya na sana si Darius. Biglang merong tumawag, nag-ring yung phone. Sabi naman ni Para sa isipan niya, istorbo. Kahit kailan ka talaga, Lucy, istorbo ka talaga sa buhay ko. Yun pala, tumatawag na yung mga pulis at meron na daw lead kung nasa saan itong si Para at nagsasagawa na nga sila ng operation. Ito na nga, sinugod na nga yung bahay. Ayan. Ngayon, pagbukas ng pintuan, isa prank kasi nawawala itong si Para or si Lucy. Yung pala, nakatakas na siya. Kumuha siya ng mga damit sa may sampayan at karipa siya ng takbo palayo. Ayan, ngayon nahuli siya ng misis. Sabi ng babae, Rowel, bilisan mo. Tumatakas siya, tulong.
Ayun yung kriminal oh, habulin nyo. Yan na. Talagang karipasan ng takbo itong si Lucy. Dahil nga sa pagkakataong ito, hindi siya pwede makulong dahil may mga mission pa siyang dapat gawin. Kailangan niya mabawi ang pamilya niya. At kailangan mapaniwala niya ang pamilya niya na siya si Lucy. Ngayon nakapagtago siya sa may halamanan. At nagdasal siya. Kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, kayo na po ang bahala sa akin. Huwag niyo po akong pababayaan, Lord. Iligtas niyo po ako sa kapahamakan. Ngayon, inabot na siya ng umaga at nakatulog na nga sa isang kalsada. Pagkagising niya, nalulungkot siya. Diba? Ngayon, meron siyang nakatabi sa upuan na mag-ina. Diba? Na iyahatid yung anak na babae sa eskwelahan. Sabi naman nung nanay, masarap yung baon mo ha. Sabi nung anak, opo nay, masarap po talaga kasi ikaw po nagluto eh. Talaga ba? Baka naman binobola mo ko. Ngayon, eto na. Naaalala ni Lucy yung mga panahon na ginagawa niya ng breakfast, saka lunch na baon si Cheska. Kasi nga papasok na nga to sa eskwelahan. Talagang todo prepared at talagang todo yung pag-aalaga, pag-aasikaso. At mahal na mahal niya talaga si Cheska, di ba? Namimiss niya na yung anak niya. Kaya habang inaalala niya itong mga memories na to, nagpa-flashback sa kanya, naluluha na lamang siya at napatulala na lamang siya doon nga sa batang babaeng nakatabi niya doon sa may sementadong upuan. Ngayon, nung napansin na siya nung mag-ina na siya umiiyak, sabi niya, pasensya na po, naalala ko lang po yung anak ko. Yun. Ngayon, bigla na siyang umalis. Samantala, ito namang si Cheska, naalala din na dati-rate, laging halos araw-araw, mami niya ang naghahatid at nagsusundo sa kanya sa eskwelahan. Pero ngayon, naninibago siya dahil si Aling Bering na kasama niya. Ngayon, bigla na naman siyang pumasok sa eskwelahan at hindi niya namalayan na nasa labas pala ng eskwelahan itong si Lucy na nasa katauhan nga ni Para. Umiiyak itong si Lucy habang nakatanaw sa malayo sa kanyang anak. So, dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to. Bukas pakatutukan natin ang episode 27, no? Nakita nito ni Para yung liham na iniwan ni Lucy para kay Joyce. Kaya yung ebidensya na magpapaniwala nga sana kay Joyce na si Lucy yung nanloob sa bahay nila mababaliwala na lamang kasi itatapon na ito ni Para. May tatapon na yung ebidensya. Samantala si Tia Belen naman sinabihan ng kanyang anak na si Para na hindi lang dapat si Darius ang kanyang asikasuhin kundi si Para. Samantalang si Para walang kaamor-amor kay Cheska dahil nga ang tingin niya is spoiled na bata, di ba? Wala siyang kaamor-amor na mag-alaga ng anak ng bata kasi hindi naman niya anak yun. Samantala, ito na yung pagkakataon na magkikita muli ang mag-ina na si Lucy saka si Cheska. Ito ang tanong, paniwalaan kaya si Lucy ng kanyang anak? Maniwala kaya si Cheska na mismong nasa harapan niya ang kanyang ina? O baka naman maniwala ito na baka ito ngay si Para, yung tita Para niya. So ito yung dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa ng munting like, share, subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapuso and God bless us all.